Pamumuno po sa tigbanal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong buting Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama natin sa ating panalangin ang ating mga kababayan na nasa lantak ng bagyo. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupunan
puri ka at ipinagarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtungan ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Kinasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ay siyang lunas. Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko, sa likas kong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin, na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nanghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia. 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 Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya'y iyong nakita. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan.
Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kayo po ba ang kumuha sa kanya? Ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Salamat at nandito tayo sama-sama mananalangin at magsisimba kahit na ulan ng ulan. Alam ko masarap matulog. Ano po? No? Mamaya nyo na lang ituloy yung tulog po ninyo. No? Huwag nyo ituloy dito. No? Magkwentuhan muna tayo. No? Sapagkat ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria Magdalena. Alam nyo po, noon, hindi naman kapistahan ang pagdiriwang na ito. No? Memorial lang. No? Ngunit, ang yumaong Santo Papa Francisco ang nag-angat bilang kapistahan ang araw na ito. Kapistahan kay Santa Maria Magdalena. Alam natin ang kwento ni Maria Magdalena. Siya yung sinasabing 7 demonyo ang pinaalis ni Jesus mula sa kanya. Alam niyo ba yon? Patitig ka lang niya. Alam mo ba yon? Kausap kita. Walang kasagot-sagot, no? 7 demonyo yung inalis sa kanya. Ano bang pagkakakilala natin kay Maria Magdalena? Sabi niya, babaeng may bayaran, makasalanan, ano pa? Kilala siya bilang prostitute. Prostitute. Pero sa totoo lang, walang nasulat. Walang nasulat na siya ay prostitute. Hindi natin alam saan magaling yun. Tama naman talaga ang mga tao, no? Nakilala siya bilang prostitute. Nakilala siya bilang makasalanan. Bilang masama. Siguro, itong dahilan. Kaya kilala si Maria Magdalena bilang makasalanan. Kasi 7 demonyo ang inalis ni Jesus sa kanya. Nakakalungkot, pero ito ang realidad ni Santa Maria Magdalena para sa atin. Isang masama, isang makasalanang babae. Ganito natin siya nakilala. Sa kanyang kasalanan at hindi sa kanyang kabutihan. Ito yung gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyo. At marahil, sa ganitong
na paraan gusto ipakilala ni Jesus si Santa Maria Magdalena. Matapos ilibing si Jesus, si Maria Magdalena ang unang tao na pinagpakitaan ni Jesus. Dahil siya yung unang dumalaw sa kanyang libingan. Asan yung mga alagad? Baka tulog pa. No? Kasi sabi dito sa kwento, madilim-dilim pa. 'Di ba? Pero si Maria Magdalena yung unang dumalaw. Asan yung mga alagad? Siguro no, nagtatago, natatakot. No? Basta wala sila. Si Maria Magdalena ang unang dumalaw. Siya yung unang nakaalam na wala ang mga labi ni Jesus sa kanyang libingan. Iyak ng iyak itong si Maria Magdalena at hindi niya alam, kaharap na pala niya si Jesus. Inakala pa niya na hardinero. Pero nakilala niya si Jesus nang tawagin ang kanyang pangalan. Siguro si Maria Magdalena, kilalang kilala si Jesus. Boses pa lang niya, alam na. Siguro si Maria Magdalena may espesyal na relasyon kay Jesus. Kasi nung tinawag yung pangalan niya, nakilala niya. Ang sabi niya, Rabboni. Ibig sabihin, guro. Di ba? Siguro ganun tayo. No? Di ba? Pag kilala mo yung kaibigan mo, anak mo, kapamilya mo, o malapit sa'yo, di ba? Isang tawag lang, alam mo na. Boses pa lang, kilala mo na. At si Maria Magdalena rin ang inutusan ni Jesus na ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Hindi ba kapag tayo ay may sikreto, kapag tayo ay may balita, kapag tayo ay may impormasyon na gusto natin ipaalam, kanino natin unang sinasabi? Hello, wala ka na namang imik, no? Ikaw tatanungin ko ngayong umaga, ha? Kapag ikaw ay may sikreto, kanino mo sinasabi? Sa pamilya. Kanino pa? Sa asawa. Kanino pa? Ikaw lang lagi. Yan, kapatid, no? O kaibigan, yung malapit sa'yo. 'Di ba? Yung minamahal mo, yung pinagkakatiwalaan mo. Ito ang hindi natin alam tungkol kay Maria Magdalena. Ang posibilidad na siya ay malapit kay Jesus. Kasi hindi katulad ni Pedro na pinangangalandakan siya ang pinakamalapit kay Jesus. Hindi rin katulad ni San Juan na tinatawag na pinakamamahal ni Jesus. Si Maria Magdalena walang ganun. Walang title. Pero siya ang unang pinagsabihan. Siguro, pwede nating sabihin, siya yung matalik na kaibigan ni Jesus. O siya ay espesyal kay Jesus. Madalas kasi ang tingin natin sa kanya makasalanan o yung mga hindi magaganda tungkol sa kanya. Kaya ito ang tumatak sa atin sa halip na yung mabuti at maganda. Kagaya na lang ni Judas. 'Di ba? Ano bang tumatak kay Judas? Ang nagkanulo kay Jesus. Kaya nga kapag may taong nagkakanulo, ang tawag natin Judas. Tingnan mo, pinangalanan na natin ang kasalanan, no? Parang ganyan din yung sinapit ni Maria Magdalena. Pero kahit si Judas, bago ang kanyang kasalanan, tinawag ni Jesus. Alagad ni Jesus. Hindi ganon ang pagtingin sa kanya ni Jesus. Minsan, ganito din tayo tumingin sa ating kapwa o baka nga sa ating sarili. Walang kwenta, walang silbi, palpak, patapon, at kung ano-ano pang hindi magaganda. Kaya sa halip na lumago tayo, na panghihinaan tayo,
Sa halip na magkaroon tayo ng maraming kaibigan, lumalayo tayo kasi masama ang isip natin. Nang huhusga agad tayo. Kung babalikan lang natin ang kwento at karanasan ni Maria Magdalena kay Jesus, mababago natin ang ating pagtingin at pagkilala sa Kanya. Balikan natin yung mga kwento. Pinagaling siya ni Jesus mula sa 7 demonyo. Ibig sabihin, siya ay babaeng nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa. Di ba? 7 demonyo ba naman ang sumapi sa iyo? Di alam mo kung ano ang hirap nun, di ba? Nakakita na ba kayo ng taong sinapian? Ikaw ulit, nakakita ka na ba? Kala mo yan. Kahit sa movies, di ba, nakita natin, grabe no? Pag sinapian, talagang pinahihirapan. Si Maria Magdalena, 7 demonyo. Kaya alam niyang ibig sabihin ng hirap. Alam niyang ibig sabihin ng pinahihirapan. Pero, ang tingin natin sa kanya, babaeng masama. Sa halip na babaeng nakakaalam ng pagdurusa. Si Maria Magdalena, siya ang leader ng mga kababaihan na nagbigay kay Jesus at sa kanyang mga alagad ng kanilang pangangailangan sa misyon. Kanilang mga gagamitin sa misyon. Sila yung nagbigay ng kanilang pera. Kumbaga, si Maria Magdalena, leader ng mga benefactor. Pero ang tingin sa kanya, makasalanan, masamang babae. Hindi natin nakita yung kanyang pagiging mapagbigay. Si Maria Magdalena, kasama pa ng mga ibang babae, mula sa Galilea hanggang Jerusalem, sumunod kay Jesus. Sumunod. Sinundan si Jesus. At nung ipako si Jesus sa krus, kung saan wala ang mga alagad, andoon si Maria Magdalena. At matapos ang lahat, si Maria Magdalena ang kumuha sa katawan ni Jesus. Kasama ng iba pang kababaihan. Pinuntahan din niya ang libingan ni Jesus. Ito ang hindi natin alam at pagkakakilala kay Maria Magdalena. Sa dami ng magagandang kwento tungkol sa kanya, yung masama ang madalas na aalala ng tao. At mas nakakalungkot, ang mga yon hindi pa totoo. Pero sa lahat ng ito, hindi yon alintana ni Maria Magdalena. Hindi niya yon inisip. Hindi niya yon tinanim sa kanyang isip. Dahil ang mahalaga, kasama niya si Jesus. Ang mahalaga kung ano ang totoo. Kaya walang ibang makakasira at makakaapekto sa kanya. Tayo, hindi tayo tulad ni Maria Magdalena. Kapag may narinig lang tayong chismis tungkol sa atin, naaapektuhan na tayo. Napanghihinaan na tayo. Nagagalit na tayo. Hindi ba? Kahit alam mo namang hindi totoo. Kaya nga ang tanong hindi naman totoo, bakit ka nagagalit? Hindi naman totoo, bakit ka apektado? Hindi naman totoo, bakit ka naiinis? Hello? Kung hindi totoo, hindi ka dapat apektado. Wala kang dapat ipagpaliwanag. Hindi ka dapat nasisiraan. Ako nga tingin sa akin, masungit. Ikaw ulit. Hindi naman naapektuhan kasi, di ba? Ano ba yun? Kung alam mo yung totoo. Si Father naman, totoo namang masungit, hindi pa apektado. Ay, hindi pa ako nagsusungit. Konti pa lang yun. Joke lamang po. Pero ganun. May mga ibang tao mapanghusga. May mga ibang tao masama mag-isip. Pero hindi ka dapat maapektuhan kung hindi iyon totoo. Mga kapatid, matuto tayo kay Maria Magdalena. Masama man ang tingin at husga ng mga tao hanggat
pinipili niyang samahan. Hanggat pinipili mong samahan si Jesus, walang ibang taong kayang makasira sa iyo. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa, ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin. Sa bawat panalangin ating sasambitin. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway mapanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatutuo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay na katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ng lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Ganon din ang mga nasasalanta ng bagyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin kami pagkalooban mo at maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog
kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawat pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kalitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kalitasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayundin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santa Maria Magdalena at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat Pagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapuyanan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot sa kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahaya kanyang pagkalingat aba sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan.